3, 2, 1. Tulad ng sinasabi ko na ang sunod nating video ay ang paggawa na parang may separan. Kasi ang ating ginagawa ay fake safer o false safer. So, lagi itong may guhit. Ito dahil ito yung para sa ating wristband garter. Pag binalin natin ganyan, naka-garter na yan dyan. So, kailangan itong atin ding left fly o right fly ay mahagip siya pag wristband mamaya. So paglagay ng garter para hindi din siya maglalaylay kagaya ng pocket bag. So ito yung ating gagawin ngayon. Ito, pisahan natin. Sa paggawa nito, pwede tayong maglagay ng pikiti dito, pwede ring hindi. So ating gagawin ay diretso lang, walang pikiti-pikiti tayo para maganda. Parehas lang naman maganda yan, pero para mas madaling maunawaan para sa mga gumagawa ng mag-aaral ng paggawa ng ganitong proseso na round garter na may false safer sa harap. So, isa tayo. Ayan natin simula sa dulo hanggang dito sa may dulo din. May guhit din to hanggang dito lang sa may guhit. Sa gitna ito ng garter. Sagad lamang natin sa taas para tayo. Sumahin natin para pasadahan natin ng 1/16. Pailalim tayo para kita natin. Tihaya. Pisil-pisilin para magpantay siya. Mamadali. Dahan lang para maayos yung trabaho. Hanggang mabato siya hanggang mamaya. Yan din ang susundan natin mamaya. Yan yung sa left side. At gano'n din dito sa my right side. So, isang panel tayo. Mamaya pag nagpuin natin yan. Ito rin, may guhit din dito siya dito. Kaya ang guhit sa kabila. At saka dito, mag-guhit hanggang gitna din. May guhit din tayo diyan. So, dito rin tayo magsimula. I-ano din natin para pwede na ito i-diretso na lang natin. Ipi natin ang paganyan. Ano lang, kahit mga wala pang mga 1/4 lang mahigit. Tapos dito natin itapat sa may guhit. Yan yung guhit na yan. Yan. Diretso natin pakain. Pakagat na para ano? Dito sa may ano yan. 1/4 lang mahigit ang ating ilulupit. Pagdating dito sa may dulo, medyo paano na yung pabalik na yung sinisya lupi.
Tulad ng ganyan. Yan o. Nakaganyan ang itsura. Okay. Para ano na siya, tawag dito. Malapad na siya, malapad. Naka-flat na siya. Diretso ko pa lang pala ito. Para nakaganyan siya. Nakaganyan. So, ang paglagay natin ng ano, para full shaper, mamaya natin i-outline. So, ano natin siya dito? Pagpantayin natin. Mamaya natin siya i-outline. Sadahan natin una dito sa taas. Itong magkaparehas na may ano, ito papakain natin dito ng kahit mga 1/2 lang ganyan. Yan. Matabunan lang yan siya, matabunan lang yan. Tapos dito, itong mga parehas na may guhit, pagpantayin natin at dito tayo magsimula. Dito tayo magsimula magpakit. Ay na mga ano lang mga pinakamalaki na yung 1/2 inch na pakain natin. Itong na sila. Dito naman sa baba, ganun din. Papakain ka rin dito ng mga 1/2 inch din. Mga 1/2 inch. Guguhitan ko para makita ninyo. Para palang mga 1/2 inch. Ayan o. Yan yung guhit ko. Yan. Yan ang susundan natin sa gilid. Giliran natin. Yan. Yung tahi mo dito, ipatong mo lang sa unang tahi na 1/16. Patong mo lang. Tapos pantayin mo lang dito. Ganyan. Hilahin mo na sigurado kang walang ano siya, pantay siya, hindi siya nagkukulubot. Ganyan lang. Pwede rin siyang dublihin natin ito para matibay. Pero ito, ginawa ko lang isa. So, dito na lang tayo sa outline para matibay na, para maganda na makita natin na full shape na siya. Guhit na lang natin para sigurado tayo sa ating gagawin ng parehas ng lapad. So, gagawa ako ng 1 1/4, tapos tatabihan ko yung gagawin kong dalawang pasada yan. 1 1/4 muna. So, kailangan yung pagpasada natin mamaya, huwag siyang bumagsak dito. Kailangan nakapatong siya dito. Yung ating pasada pag-outline, pagpalikod dito. Parang may separance. Parang may outline sa may shaper. Pero kaya lang natin ito isasama, magkasabay itong dalawa. Ilalim at saka ibabaw, through and through ang pasada. Para, kunyari parang may shaper pero pag binuksan wala pala. Para matibay siya, hindi maghihilahan. So, ito na gagawin natin. Yan. Unang pasada ito, 1 1/4 ang lapad. Tapos, dudublihan na natin. Yan. Natabihan natin ang ito yung so, dito hanggan yung ano, dito hanggan. So, kapain mo lang. Kung wala kang pattern, kakapain mo lang.
para ano, pero mas maganda kung may pattern sana tayo. Isa na lang ako gagamit ng pattern. Liliko na lang tayo ng ano tayo. Titingnan natin dito sa ilalim kung hindi ba tayo kumapagka. So, liko, ganun lang. Outline lang na pagliko. Para lang tayo nag-outline ng pantalon. Yan. Tapos, inatrasan ko lang para matibay. Pero, pwede namang wala yan. Babartakan lang yan. Tapos tatabihin doon, yung pangalawang pasada sa baba ng una. Kamay-kamay ko lang itong pagpatakbo nito para hindi ako, ano, kasi paliko ito eh. Para hindi siya, ano, kasi mahina na ako dyan sa kurbadahan. Yan, pabuntang lahat. Yan. So, nakasama ang dalawa, pareha sila napasadahan, kaya matibay ito. Hindi siya yung nalagpas yung isa, eh silang dalawa parehas natahik. So ito, napalapad-lapad ko lang paggawa. Hayaan mo na. Ang sunod, pag kayo nang gumawa, tantayin nyo na hindi na masyadong malapad ito. At magka-parehas na sila nitong isa, okay na yan. Pero ang importante dyan, nagawa natin sa proseso na madali lang. So, whole shaper na. Parang may sipiran siya, kunwari. Pero wala pala. Yan o. Wala pala sipiran. Ayan, ganito lang ang paggawa ng full shaper o fake shaper. So, pwede nang dublihan natin dyan para matibay. Dublihan ko na para matibay. Ayan. Papasada tayo ng ganito yung doble dito dahil ang ating pag-insi mamaya magbuhat tayo sa baba papuntang paikot, papuntang paganon. So kailangan yun, yung tabas natin doon, yung tabas sa maong talaga, hindi tabas pang islak o pandisinti. Kasi magkaiba ang tabas ng disinti at saka mag-iba ang tabas ng maong. Kasi ang maong, ang pasadahan ng maong buhat sa baba, diretso dito, papunta roon. Sa disinti naman, pagdating dito, hanggang dito lang kasi hiwalay yan, magkahiwalay yan sila. Pagkatapos, isasarado yan dito sa likod papuntang harap. So magkaiba ang proseso nun. So itong ginagawa natin, proseso na parang ang ating ginagawa ay yung mga dinin, yung mga malalambot na maong, kung tawagin natin dinin. Dinim. Yan. Ano ba yan? Dinin ba yan? Basta yung malalambot na maong ang ating gagawin, ang fake shaper o yung ibang mga tawag nito, yung mga tila katulad ng mga tawag nito yung mga Levi's, mga twill, mga Levi's twill, mga ganon. So pwede siyang ganituhin paggawa at gagawing fake shaper. Kasi yun ang magaganda at saka advisable para sa mga mga ganitong style na fake shaper siya, malalambot siya na medyo makapal. So ito yung ating proseso. Sana makuha o magagaya sa yung humihiling nito na maggawa daw ako ng fake shaper na round garter siya. So ito yung aking ginawa ngayon na fake shaper pero round garter ito. So step by step ito hanggang sa matapos talaga ito, hanggang sa mabuo.
So, yun ang aking ituturo para sa gustong matuto ng ganitong proseso, matutunan niya ito. Ulit-ulit lang kung halimbawa hindi makuha sa isang pasada, isang pagtrabaho, isang upuan, o ulit-ulit lang para makukuha mo talaga ang prosesong ito. Maraming mga prosesong mga mananahi. Ito, proseso ko ito. Para sa ibang mga tingin-tingin din lang kayo sa ibang mga nagtuturo kung ano ang kanilang mga paraan sa paggawa ng fake zipper. Kasi pwede itong sinasabi ko kanina, pwede itong pikitihan, pwedeng hindi. Itong ginagawa ko, walang pikiti, diretso kaya pasada. Pero pag yung may pikiti, pwede nating walang pasada dito kasi sa ilalim tayo nakatago ang ating mga pasada. Yun pagka yung mga tila na talagang malalambot na tila. So, hindi tayo magagawa ng ganito na doble pasada sa babaw, kundi sa ilalim pipikiti tayo para maitago natin ang tahi doon sa ilalim. So ito yung proseso ko sa ganitong fake zipper na ang ating gagawin nito ay kagaya ng mga malalambot na tila na cotton quill, hindi naman maong. Pwede rin sa maong ito, mga gustong magpagawa ng mga fake zipper na mga maong na tila, pwede rin ito. So itong paraan, isa na to sa mga pamamaraan kung paano tayo magawa ng fake zipper round garter. So ang sunod natin gagawin ay dito itong in-seam, out-seam pala, out-seam. So natin, turo ko sa inyo kung paano mag-out-seam. Diretso na to, kulang sinulid ang ating gagamitin, ating ginagamit para makita natin ang ating ginagawa. Una, muna natin, pagdugtungin muna natin itong, pagsama-samahin muna natin itong back. Medyo hindi pa siya tuwid kasi medyo simis, hindi naman ganun disintin tabas ito, kasi pag disintin ito talagang bukid ito, napaganon to dahil ito medyo may pagka-slack lang. So pwede na ito siyang pasada ang buhat doon sa hindi naman siya masyadong naka-parik siya pa pag gano'n. So i-jingan natin ito para ipasada natin ang 116 o di kaya duplihan natin ang pasada sa likod para matibay. I-jingan ko muna, hindi ko na ipakita yung pag-i-jing, pero itong dito ako sa pag-i-jing ngayon. So na-i-jingan ko na, ayan, na-i-jingan ko na siya, buhat ito sa papunta pa at papasadahan natin. Idublihin din natin kasi dubli yung sa harap, idublihan din natin dito para matibay. Para kung ipangharapan sa bukid, sa damuhan, matibay siya kahit pabiga-biga, kaya di ba puputok o mabibiyag ito tayo. Balik tayo, dublihan natin. Natin. Ito na yung sinasabi kong i-out-seam natin. Out-seam tayo.
Ang sinasabi ko na antahin natin, half inch ang pakain natin ha, ang sewing allowance natin. So, pantayin lang natin ito diyan. Tapos, lagyan natin ng guide para maintain yung half inch. Yung sinasabi ko na dito tayo sa gilid ngayon dadaan. At sa pole ito, walang kawala to, talagang gilid na gilid tayo doon pagdating sa ikot sa harap, sa may right side. Kung dito pa lang banda, i-check mo na, hila na tayo para malaman natin kung pantay ba, mga ganun. Tapos dito sa gitna hawak, sabay pasada tuloy-tuloy. Yan. Pakita ko sa inyo ha. Ayan o, yung ating ginawa o. Nandito tayo sa gilid mismo. Ayan o. Nandito tayo sa gilid mismo. Trim na lang natin yung mga makikita sinulit. Ayan. Sa pocket opening talaga. Ganon din sa kabila. Ayan. Ganon din sa kabila. Napakadali lang ito magawa ng garter. Check muna natin dito, pagpantayin natin dito. Pag gano'n, pantayin natin. Saka na pasada. Tayo. Dito sa gilid ito dumaan. Sa gilid sa pinagpikitihan. Doon tayo sa may dumaan sa may pinakakiti, pag ginagintuan ng no, dito sa likod, talagang sapol natin, no? wala siyang sapok. So dito na tayo sa insim. Yan. Dito na tayo sa insim. Check natin. Yan, mula dito, dito, pantay ba? Tingnan natin kung pantay ba. Yan. Pantay. Diretso tayo. Yan. Pagdating dito, kailangan pagpantayin niya dito. Para pagtingin, wala siyang unbalance, pantay na pantay. Check natin sa dulo kung ano pa. Wala pang sobrang masyado. Okay. Tuloy yung pasada natin.
walang sablay. Pantay, ibig sabihin, maganda yung pagsukat natin sa pagtabas. Sakto yung mga allowances na naibigay natin sa sewing allowance. So, ito, natapos ko na. At madublihan natin para matibay yung, kasi ito yung banat na banat pag bumuko, kailangan matibay ito para hindi makakalat. Dublihan natin. So, natapos ko na. At hindi ko na ipakita yung pag-i-aging kasi napakadali lang na trabaho yan ang pag-i-aging. Natapos ko na in-seam, out-seam. So, ganun lang ang paraan natin paggawa ng round garter. Sa sunod kong video ay ipakita ko kung paano magkabit ng garter. Kung gaano kalaki ang garter na ating kailangan o kalapad para pagsuot ay hindi siya maluwag, hindi rin siya masikip. So, ipakita ko sa inyo sa next video natin ang ating proseso sa paggawa ng garter. Kasi huling ano na lang yun, paglalagay ng garter at saka paglulupit. Yung dalawa na lang ang ating operation sa next na video natin. So, pagkamasamahin na rin natin yun kasi madali na lang naman yung pagkano dito. Ituro ko yung pinakamadali na pagkabit ng garter na madalas din naman natin ginagamit lalo sa mga sports uniform, sa mga basketball uniform, sa mga jogging pant. Pero kung pagka gusto talaga natin na yung malinis, disinte paraan, meron pa akong ibang darating tayo sa mga ibang proseso. Tuturo ko sa inyo talaga yung mga proseso ng mga malilinis na paraan. Pero ito, hindi malinis din naman ito. Yun nga lang, simpleng paraan ito para makakagawa o makakabuo tayo ng pantalon o garter. Kagaya ng hinihiling na ating isang subscriber na magawa daw ako ng round garter na full zipper. So ito na. Natapos na ako sa in-seam, out-seam. So next video natin ay abangan ninyo ay itong pagkakabit ng garter na napaka-simpleng paraan. Maraming salamat sa inyong panunod.